Gaganaping Madayaw, the Davao Region Trade Fair, ating pag-uusapan kasama si Regional Director Romeo Castañaga ng Department of Trade and Industry Region 11. Director Romeo, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali at tama yan. Ipabahagi namin yung Madayaw, Davao Region Trade Fair ngayong December 4 to 7 sa Shangri-La Plaza, Mandaluyong. Sir, bigyan niyo na rin po kami ng update. Ano po ba itong mangyayaring trade fair? At para po sa mga hindi nakakaalam, ano po ba yung ibig sabihin ng salitang Madayaw? Ang salitang Madayaw ay Davaoenyo word, no? Na ibig sabihin ay maganda, beautiful, or valuable, mahalaga. And yan na rin ang naging greetings pag mating ka sa Davao. So, Madayaw, ibig sabihin, welcome dito sa Davao. At saka yung trade fair natin ay first time natin nga gagawin. Parang we are relaunching dito sa Metro Manila para yung exposure ng ating mga products, ng ating mga MSMEs ay mas opportunity na mas malaking market dito sa NCR or Metro Manila. Ayan, nabanggit nyo, RD, kumbaga reset at saka first time na gaganapin sa Metro Manila. So, gaano kahalaga po itong paglulunsad po nitong trade fair sa Metro Manila para sa mga MSME ng Davao Region? Gusto namin na Sir Joey na parang malaking gaganaping trade fair na ito. Kasi kung titinan mo ang Davao Region in general, siya po ay nagko-contribute ng maraming industriya. Siya po ang cacao capital of the country, banana capital of the country. Nandun yung durian, pomelo, at saka ano din yung ating coffee at coconut. So, yung trade fair natin, ito yung i-feature natin ng mga industries. Both food at saka non-food, at saka yung iba pang mga world-class na products na rin ng ating mga MSMEs doon sa Davao Region. RD, paano po nakakatulong itong mga trade fair doon po sa ating local MSMEs pagdating po sa usapin ng product enhancement, innovation at diversification? Ito po ay nakakatulong dahil ito yung parang summit, ito yung pang-finale nila. So kung at the early stage of the year, nagpa-product enhancement tayo, nagpa-product development, kinakapacitate natin ang mga MSMEs. So, yung trade fair na gagawin December, so parang ito yung culmination ng ating mga lahat ng ginagawa, preparasyon para sa kanilang accessing to the bigger market. So, makabenefit sana sila. RD, isa sa mga national goals ng Tatak Pinoy ay yung driving inclusive growth across all regions. So paano po nakakatulong ang trade fair na ito sa paglikha po ng trabaho at dagdag kita sa value chain ng Davao Region? Yun po, yung Tatak Pinoy strategy ay tinitingnan niya ang buong value chain. So nakikita natin dito sa preparasyon dito sa trade fair, yung ano ang requirement sa market, quality and quantity, yun yung ginagawa din nating preparasyon para sa ating mga industriya, mga products, para ma-meet yung requirements. So ngayon, kung in terms of volume and quality, so makuha nila yung market na yon, so makatulong in terms of job generation na rin kasi ma-expand yung kanilang capacity to deliver the products and services. Sa 4 na araw na trade fair, RD, target nyo po na ma-achieve ang 5 million na sales. Paano po ang mga strategy na inyong i-implement o gagawin para po maabot ang target na ito? Yun, so yung trade fair, hindi lang yung 4 days. So ngayon pa lang, nagpo-promote na kami, nagne-networking na, including yung ating mga exhibitors, gumagawa rin sila ng kanilang sariling networking dito sa Manila, yung kanilang institutional buyers, yung food products nila or services. So, parang mayroon din kaming buyers campaign, ano? Institutional buyers particularly. And during the fair, mayroon tayong mga hinaing mga activities. Hindi lang yung mag-display ng products. So, for example, mayroon tayong gagawing fashion show
So musa, so isa itong yung musa is a banana fiber na pang wearable. Naging hindi lang dito sa Pilipinas, meron na rin naka-access na rin sila sa New York Fashion Show, Paris Fashion Show, mga ganyan. Yung ating mga industrial, yung mayroon tayong coffee coffee appreciation na gaganapin doon. So, ano yung basic brewing at saka ano yung mga iba pang mga kape like pour over, French press, at saka cold brew, mga ganyan. So, at saka iba pa, yung cacao orientation as cacao capital ng Davao. May mga ganyan tayo ng mga forum at saka business matching na mangyayari. So we are confident na ma-achieve naman natin yung 5 million. Kailangan ma-reinforce din talaga yung nabanggit ni RD yung cacao capital kasi marami na nakikipag-compete din ng source, mga region na source din, possible source ng cacao dito sa Pilipinas. We understand, RD, meron pong mahigit 70 na MSME beneficiaries na lalahok dito. So, paano nyo po sila pinili at saka paano nyo sila hinanda para sa fair na ito? Kasi obviously, they should put their best foot forward po para sila ay tangkilikin po. So, itong mga exhibitors natin, sila na yung pinakahanda, no? So, yung advance na sila. So, ready na sila based sa ating assessment. Ready na sila to supply kung ano man yung requirements ng market. At saka in terms of quality, may mga certification na sila. Kung food, may FDA, mga ganyan. So, dahil may limitasyon din doon sa area, so, kukunti lang din yung ating ma-accommodate. Siguro, in the coming years, titingnan natin kung paano natin ma-expand yung area at saka venue para mas marami pang makalahok na mga MSMEs. Sila din yung ating mga beneficiaries na natulungan ng ating mga programs sa DTI like Shared Service Facility, yung CFIDP, ito naman yung Coconut MSMEs, yung OTOP program natin at saka Rapid Growth Project. Yung sa Mindanao, meron tayong foreign assisted project na tumutulong sa cacao coffee, coconut at saka processed fruits and nuts na value chains, yung Rapid Growth Project. So, sila yung natulungan na natin na sa tingin natin based sa criteria ay ready na silang lumahok dito. Ano naman po yung mga pangunahing produkto sa Davao Region na itatampok po sa trade fair? So, dahil cacao, so mga table at tsokolate, may kape, may doon naman sa coconut, may food at saka non-food. So may cosmetics tayo, in fact, no, mga skincare, mga ganyan. Novelty items, fashion accessories, at saka yung ating presidential awardee na outstanding medium enterprise last year, yung Malagos Chocolate, ay meron siyang featured na ang tawagin natin yan, yung parang siya yung centerpiece natin na attraction doon. So yun yung mga products natin at saka mayroon ding processed na like cocoa sugar, BCO at saka other products ng derived from coconut products. Siyempre, RD, isa sa mga goal ng trade fair na ito is yung mapalawak talaga yung access ng mga MSME sa domestic market, pati na rin sa international market. So, paano po natin dinesign itong fair in such a way na talaga, mabubuksan ang pinto ng mga MSME na ito sa domestic at sa international market? Yeah. Yung sa domestic market, siguro isa sa mga criteria ng mga MSMEs na exhibitors na natin ay ito na some of them may mga presence na dito sa Visayas and Manila na market. May mga institutional buyers na sila at saka may link na sila somehow doon sa ating international market. Ang iba ay halal certified, so for market natin na kailangan mga ganong certification ay ready na po sila to access halal market. Ang isa naman ay yung
in terms of their capacity to deliver volume and quality. Yun din ang tinutulungan natin through our Rapid Growth Project. Isa yun, yung mga maliliit, na-consolidate natin yung produkto nila into volume na pwedeng produce para sa anchor firm. Yung anchor firm naman ay may access sa domestic at international market. So yung complete yung value chain natin from farmers, producers, MSMEs, processors hanggang sa exporters. RD, ito pong trade fair ay bahagi rin ng information and education campaign kaugnay po ng Tatak Pinoy Act. Ano po ang inyong mensahe na nais ipaabot sa publiko, sa MSMEs, pati na rin po doon sa ating institutional buyers? Opo, yung Tatak Pinoy Act, ito yung ating guidance na sabihin natin na tayo ay proud sa ating mga produktong Pinoy, ng ating mga MSMEs. So ang mensahe natin dito ay tangkilikin natin yung ating mga produkto ng Tatak Pinoy. Ito naman ay madayaw, maganda, valuable, great at saka quality. So that's why Madayaw Trade Fair. Kasi madayaw ito lahat, ganyan. During the fair, meron ding orientation on Tatak Pinoy Act na forum doon. Ayan, so hindi lang pala siya mismong mga exhibit, pero meron ding mga forum. So bilang panghuli na lamang po, RD, nasa inyo po yung pagkakataon para anyayahan po ang ating mga taga-subaybay dito sa Madayaw, the Davao Region Trade Fair. Maraming salamat. Magandang umaga sa mga buyers at saka supporters natin sa MSMEs dito sa Metro Manila. Ang ating Madayaw Regional Trade Fair ng DTI Davao Region will be ngayong December 4 to 7. So inanyahan lahat na bisitahin at suportahan ang ating local producers. Salamat po. Right, maraming salamat po sa inyong oras. Regional Director Romeo Castañaga ng DTI Region 11.